Kasi kung talagang omniscient si Lord, hindi niya na dapat inayaang maubos, di ba? Ba't kaya minsan nahayaan pa ng Lord masaid bago siya kumilos? Yung earthly wine was gone, tapos tsaka pala magsisimula. Alam mo, may tinuturo Panginoon talaga sa atin eh. Bakit si Abraham kailangan 100 years old pa siya bago manganak si Sarah kay Isaac? Bakit si Moses nag-antay pa ng 40 years in the wilderness bago nila mapasok ang promised land? Bakit kaya si David nag-antay pa ng 20 years bago siya makaupo sa trono? Bakit kaya ang ating Panginoon nag-antay pa ng 30 years bago siya magsimula ng kanyang ministry? Bakit minsan inaalaw ng Panginoon na ubus na bago siya mag-supply sa atin? Lord, pwede ba tulungan niyo po kami? Habang hindi pa po maintaining balance yung aming bank account, mag-supply ka na po. Pero minsan nahayaan ng Panginoon kahit yung maintaining balance, ma-withdraw mo. Bago mag-supply ang ating Panginoon. Pero alam niyo, tinuturo ng Panginoon sa atin, hindi porket ubus na, tapos na. Hindi porket ubus na. Sabi mo sa katabi mo, at least 3 people, put that in the chat. Hindi porket ubus na, tapos na. Hindi porket ubus na ang energy, tapos na ang Diyos. Hindi porket ubus na ang creativity, tapos na ang Panginoon. Hindi porket ubus na ang sagot, tapos na ang Panginoon. Hindi porket ubus na ang oras, tapos na. Hindi porket 33 ka na, tapos na ang Panginoon. May ipapadala si Lord na para sa iyo. Hindi porket 40 years old ka na, tapos na ang ating Panginoon. Si Abraham, hula ko lang to siguro naman, hindi naman sinabi ni Abraham, di ba yung mga couple ngayon sabihin, pag nagpakasal kami, mag-aantay lang kami mga 3 years bago kami mag-anak. Di ba? May mga ganun tayo. Sigurado ako si Abraham, never niya sinabi, antayin ko lang maging 100 ako bago lumabas si Isaac. He never planned it after all. Hindi plinano ni Moses na magantay ng 40 years bago sila makapasok ng wilderness. Hindi inantay ng lame man na abutin siya ng 38 years. Hindi inantay ng taong ito na tumanda na siya bago siya makakita. Pero hindi porket ubus na ang pagkakataon, ubus na ang resources, ay tapos na rin ang ating Panginoon. He is always on time. Hindi porket delay, denied. Hindi porket not yet, ay nag-no na ang Panginoon. Hindi porket later ang sinabi ng Lord, ang sabi na lang Lord, no. Hindi porket sinabi ng Lord na not now, hindi niya sinasabing no way. Disappointment is not a dead end. Not yet is not late. Because God is always on time. Public service announcement, in case nakakalimutan mo, ang Diyos natin ay namumuhay sa ibang time zone. At ang Diyos natin ay hindi nakakalimot. Sabi ni Mary, wala ng wine, mapapahiya tayo rito. Si Lazarus nag-antay pa ng 4 days nakahiga sa tomb. Sabi niya, Lord, kailan ka darating? 4 na araw na po ako dito. Pero sometimes, iaalaw ng Panginoon yung tingin ng taong delay. Para makita natin na sa pananaw ng tao tapos na. Sa pananaw ng tao hindi ka na maka-graduate. Sa pananaw ng tao hindi ka gagamitin ng Panginoon. Sa pananaw ng tao sinabi sa akin wala kang mararating, wala kang talento. Alien Mongoloid at pamilya ng mga Sorais. Sasabihin ng ibang tao sa iyo wala kayong mararating, pero minsan iaalaw ng Panginoon na pumunta ka sa pinakasaid para makita mo yung Diyos na kaya magtawid sa iyo. Kasi kung mababa pa lang yung level ng wine, ni-rescue na sila ng Panginoon, ang glory na sa couple. Sasabihin nila, ang galing ng couple, no? Nag-provide sila ng wine. Pero minsan iaalaw ng Panginoon na masaid mo na para malaman mo at maisip mo. Hindi galing mo ang nagdala sa iyo dyan. Hindi edukasyon mo ang nagdala sa iyo dyan. Hindi sarili mong galing. Hindi sarili mong talent ang nagdala sa iyo dyan. And I've been asked many times, Pastor, paano ka naging pastor? Ang lagi ko lang po sinasabi sa akin sarili, alam nyo, it humbles me. Alam nyo kung bakit? I don't know what to do. And every time you don't know what to do, you will always look to Jesus, the author and the finisher of your faith. Because hindi porket nagpapanik ang Diyos, at hindi porket hindi alam ng Panginoon. Duh. Everybody say, God is always on time. And I know what you're thinking. Marami sa inyo nagsasabi, Pastor, bakit ganun? Kung kailangan ko ang Panginoon, ba't hindi siya kagad tumugon? Di ba si Martha, ganoon din ang kanya sinasabi? Lord, kung nandito ka lang, nung may sakit pa lang si Lazarus na kapatid ko, hindi siya dapat namatay. Lord, kung ni-rescue mo lang sana kami, hindi sana ako nag-quit. Pero bakit kung kailan malapit na ako mag-quit? Bakit kailangan kung pakiramdam ko that I don't have what it takes, tsaka ka po darating sa aking buhay? You know, one thing I've realized in 24 years of ministry, kapag late sa pananaw natin, ibig sabihin test ng Lord. If it's late, it's a test. Put that in the chat. Kapag late sa pananaw natin, ibig sabihin tinetesting tayo ng Panginoon. Bakit? Waiting on God is not a wasted time. While we wait, God wants us to be purposeful. Because you know what? What makes our faith anti-fragile is not our ability to wait, but it's our attitude while we wait. What is your attitude while you are waiting for that miracle?
And can I just say this to you? Nung 4 years at 5 years ng church, nandito sila at si Jenny. Sayang wala si JM, pero kung nandito siya, he will say the same thing. Nung nagpipray kami sa Panginoon 4 years ago, 5 years ago, this is already what we've been praying for. Sinasabi namin sa sarili namin, na Lord, maraming salamat for the effort and the sacrifice and the dedication of the leaders of our church. Pero bakit parang walang breakthrough? Bakit hinahayaan mo, Panginoon, na mahirapan kami? Na parang pakiramdam ko, walang epekto ang lahat ng aming ginagawa. Alam mo, sabi lang ng Panginoon, ngayon, na-realize ko, hindi porke sinabi ng Lord 5 years ago na not yet, ay hindi ibig sabihin hindi natutugon ng Panginoon. And right now, I want to thank the Lord na hindi niya binigay sa akin yung blessing o yung ganitong responsibility 5 years before. Kasi kung binigay ng Panginoon 5 years before ito, nung dumadaan ako sa depression, I will never make it. But I want to thank the Lord for all the great things that He has done. Inalaw niya na dumaan ka sa depression, inalaw ng Panginoon na dumaan ako sa hirap, inalaw ng Panginoon na matuto kami, inalaw ng Panginoon na makita namin ang mga bagay na hindi namin makita para ipakita ng Panginoon ang kaya niyang gawin kapag marunong kang magantay at magtiwala sa ating Panginoon. Sabi nga po sa Bisaya, salig sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing. Ibig sabihin, trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Padayon gyud. Sabi mo sa katabi mo, magtuloy ka kapatid. Kasi kapag may purpose ka, hindi nakakapagod. Kapag may purpose ka, infinite ang stamina mo. Unfortunately kasi for many of us, ang gusto lang natin sa buhay sumaya. Nakalimutan natin maging purposeful. Anyo mga kapatid, kung ang gusto lang ng Panginoon lagi by the way, if you are looking for a comfortable church, this is not the church for you. Because our leaders will keep on pushing you forward to do what God has called us to do. To go to bear fruit and to have our fruits remain. Para punuin ang langit para sa kanyang kalwalatian. And it is fulfilling to be able to be used by God sa journey na ito kasama ang ating Panginoon. Pero hindi lahat ng journey natin, hindi lahat ng parte ng buhay natin masaya. Kung ang habol lang natin kasiyahan, hindi natin kailangan ng Diyos. Clown lang pwede na. Pero minsan iaalaw ng Panginoon ng kalungkutan ang pagkawala. Kasi sa totoo lang, marami sa atin nakangiti pero empty. Malaki ang bahay pero may kulang. Komportable ang buhay pero parang may mali. Pero kapag ikaw ay purposeful sa gustong ipagawa ng Panginoon sa iyo, infinite ang iyong stamina. Ang sabi ng Habakkuk chapter 1 verse 2, Prophet Habakkuk pray to the Lord, Lord, how long? I don't know who is this for, baka mamaya yung katabi nyo hindi naman nag-aantay sa Panginoon, but time will come na itetest ng Panginoon ang endurance mo at ang patience mo at ang faith mo sa ating Panginoon. At maaaring ma-pray mo rin ang pray ni Prophet Habakkuk. Kilala niyo ba si Habakkuk? Si Prophet Habakkuk, siya yung propetang mahaba magluto. Sana mag-guess nyo na yan sa December 2024. Ang sabi ni Prophet Habakkuk, habang nagluluto siya, joke. Sabi niya, how long, Lord? Yung iba ngayon lang gets. Sabi ko sa inyo, yung joke ko, pang matalino talaga, minsan late mo na mag-gets. At least it's not too late. Yung katabi mo, ano yun? Hanggang ngayon, di ba? Huwag ko sabihin, hayaan mo yung mag-gets niya. Para mamaya, habang kumakain siya ng dinner, yun pala yun, tsaka siya tatawa, ganon. Prophet Habakkuk has burden for his people. In-announce niya yung coming judgment for his nation. Nakita niya sa vision niya yung violence, nakita niya sa vision niya yung injustice. Kaya sinasabi niya sa Panginoon, Lord, gaano katagal? Hindi ko na po masikmura yung hirap na pinagdadaanan ng aking mga kababayan. And I can sense the desperation in his statements. And despite the prayers that he made, listen to me, despite the prayers that he made, may violence, may injustice, meron pa ring unrighteousness, wrongdoings are everywhere. Parang naubos na at napatid na ang litid ni Habakkuk. Kakapanalangin sa Panginoon, parang hindi tumutugon ng Lord. And I believe this is the same story for some of us. Na sinasabi mo sa Panginoon, Lord, please do something. Lord, please act like God. Tuloy natin yung verse 2. How long, Lord, must I call for help, but you do not listen? Sino sa inyo nakakaramdam na parang ang Panginoon hindi nakikinig sa atin? Na parang He's taking longer than He should? Ang sinasabi ni Prophet Habakkuk, matagal ako nagsasalita, matagal ako nananalangin, pero parang hindi ako naririnig ng Panginoon. And mind you, hindi nananalangin ng selfish prayer si Habakkuk. Hindi siya nagpe-pray na maging famous siya, hindi siya nagpe-pray na maging influencer siya, hindi siya nagpe-pray na maging successful siya, hindi siya nagpe-pray na magkaroon siya ng malaking bahay o magkaroon ng mamahaling sasakyan. Ang pinagpe-pray niya yung kapakanan ng kanyang mga kababayan. And that is an unselfish prayer, and yet, hindi tumutugon ng ating Panginoon. Sinasabi natin, prayer changes everything. Pero pag sinabi mo yan kay Prophet Habakkuk,
parang prayer changes nothing. Bakit parang yung prayer ko hindi sinasagot ng ating Panginoon? And then, in the midst of his doubt and complaining, God answered him. And I believe this is an answer of the Lord for you. Ang sabi ng verse 5, the Lord replied, GSMNB Global Family, watch this. Look around at the nations. Look and be amazed. For I am doing something in your own day. Something you would not believe even if someone told you about it. So hindi porket wala ka nakikita, walang ginagawa ang Diyos. In fact, sabi ng scripture, prepare ng Panginoon yung isang bagay na kapag nangyari sa iyo at kuwenento mo, hindi sila maniniwala. Pero may gagawin ang Panginoon sa ating simbahan, sa iyong pamilya, sa ating buhay, na kapag kinukwento natin, hindi sila maniniwala because it's too good to be true. But let me tell you this, yung katabi mo ngayon is a proof that nothing shall be impossible with the Lord. Itong simbahan ito is a proof that nothing is too difficult for our God. Yes, heartbroken ka. Yes, masakit ang nararamdaman mo. Yes, umiiyak ka. Alam niyo ba ibig sabihin ng Habakuk? Hindi mahaba magluto. Ang ibig sabihin ng pangalang Habakuk, tingin kayo sa akin, tingin kayo sa screen, ang ibig sabihin ng pangalang Habakuk, kapit na kapit. Ay, wonder lang kayo sa mga global family natin yung Habakuk. Kapit na kapit sa mga pangako ng Diyos. Kapit na pakapit sa mga mensahe at sa salita ng ating Panginoon. That even when you go through the valley of the shadow of death, kakapit ako sa ating Panginoon. Because I know that weeping may endure for a moment, but His grace and His joy will last for a lifetime. Pastor, you don't understand. What if I break? If you break, God will fix you. Pastor, what if I crash? If you crash, God will build you up. He is able to do immeasurably above and beyond. Huwag ka matakot sa kayang gawin ng Panginoon. Sumunod ka lang. Hindi nating trabaho ngayong intindihin. Hindi natin trabaho ngayong mag-complain. Hindi natin trabaho ngayong magduda. Ang trabaho natin sumunod sa ating Panginoon. And if God said it, we will do it. Let us do it. Magpakatatag kayo. Alam nyo ba mga kapatid, lagi kong sinasabi sa lahat ng mga volunteers, sa lahat ng mga lumalapit sa akin, stay strong. Tinatag na nga nila ako, si Pastor, lagi yung stay strong, stay strong, stay strong. Ano ko bakit? Biblical yan. Gusto ng Panginoon magpakatatag tayo kasi ano man ang pinagdadaanan mo, nakangiti ka man ngayon, but it doesn't mean that you are not broken from within. There are a lot of people are smiling on the outside but really broken on the inside. They are successful on the outside, successful on social media, pero wala nang laman yung bank account nila. Akala nila steak ang laging kinakain, barbecue steak. Sarap naman. But God is able. Tingin kayo sa screen. And every word of it, namnamin ninyo. Hebrews chapter 10 verse 23. Tagalog para si Bir. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Sino yung nangako sa'yo? Hindi ako against sa mga politician, hindi ko sinasabing lahat ng politician ganito. Pero hindi ba kayo na-amaze na kapag meron silang meeting de avance, ang mga tao, tingnan mo, ang mga politician nangangako, pag ako ang inyong inihalal, ipapagawa ko lahat ng mga kalsada. Health is my priority. You are my priority. Ang mga tao, tuwan-tuwa, palakpakan sila, sigawan sila. Nangangako pa lang yun, sumisigaw na. Pero ang Diyos, tinupad na yung pangako, hindi mo pa napansin. Tinupad na ng Panginoon. Walang guarantee na gagawin nila yung kanilang mga ipinangako, pero ang Diyos may guarantee na kapag ipinangako ng Panginoon sa iyo, bakit masyado kang tahimik sa lahat ng bagay na ginawa ng Diyos? Hindi pa ba sapat ang buhay na meron ka? Hindi pa ba sapat ang mga kaibigang ibinigay ng Panginoon sa iyong buhay? He is able to do it. Buti pa sa iba lakas sa sigaw natin, pero sabi ng Panginoon, magpakatatag kayo. Hindi porket sinabi ng doktor wala ng pag-asa, mag-give up ka na. And we have a lot of people here, cancer survivors, sumigaw kayo kung kayo ay cancer survivors, na sinustay ng ating Panginoon. That even when your business is going down, don't lose hope. Kahit pakiramdam mo limited, don't lose hope. Kahit may scarcity, don't lose hope. Omniscience is not your job. It's God's job. Our job is to obey. So, every time nasasabihin ng Panginoong not yet. In fact, kapag sinabi ng Panginoon na no, hindi niya sinasabing no dahil hindi niya kaya. Sinasabi ng Lord na no kasi hindi ka pa ready. He is trying to get you to get ready for all the blessings that God has done. And I would like to call our musicians here. Ibig sabihin, kapag ang Diyos nagsabi ng not yet, kapag ang Diyos nagsabi ng no, hindi siya rejection. God's no is not rejection. He's just saying, not yet. And when God says not yet, it's not late.
God is preparing you for everything that He has prepared for you. It may look like it's over until it wasn't. It's not rejection. Nothing is obvious, but everything is changing if you will trust God. Kaya sabi ng Panginoon, punuin nyo, verse 8, draw out some of it. Take it to the master of the banquet. And they did so. And the master of the banquet tasted the water that had been turned into wine. He did not realize where it had come from, though the servants who have drawn the water knew. Then he called the bridegroom aside and said, everyone, bring out the choice wine first, and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have saved the best until now. For many, many years, lagi ko sinasabing the best is yet to come. Paulit-ulit ko sinasabi, nilagay pa natin sa wall natin, the best is yet to come. But let me tell you this, alam ko marami nang ginawa ang Panginoon sa atin for the past 11 years, pero may sinave pa ang Panginoon sa atin. The better things, don't settle for less. The best is still yet to come. So every time you feel like it's not enough, give it to the Lord who is more than enough. The answer might be not now. Ang sagot ng Lord, paaring hindi pa. Sabi ng Lord, hindi pa kita papagalingin. Ang sabi ng Panginoon, ang deliverance hindi pa ngayon, ang provision hindi pa ngayon. Pero Lord, kahit hindi pa ngayon, yung panalangin ko, yung pananampalataya ko, now. Because faith is the substance of the things that I hope for, and the evidence of the things I don't see. So my faith is now, even though your answer is not yet. Maaring mabagal sa aking paningin, pero alam ko may tinuturo ang ating Panginoon because His faithfulness is infinite. Dear brothers and sisters, James 5, be patient as you wait, highlight this part, for the Lord's return. Consider the farmers who patiently wait for the rains in the fall and in the spring. They eagerly look for valuable harvest to ripen. As you wait, not yet, it's not late. As you wait, be expectant. As you wait, be joyful. As you wait, be hopeful. Because as you wait upon the Lord, there must be an expectation that something good is about to happen to you. Sino sa inyo mga expecting? Sino sa inyo nag-e-expect sa gagawin ng Panginoon sa kanyang buhay? Bigyan ko kayo ng pagkakataon para makita ng mga angel na nagtaas kayo ng kamay. Sino sa inyo ang expectant sa gagawin ng ating Panginoon? Yung marami sa inyo nag-e-expect, matagal na kayong buntis, hindi nyo palang alam. Kasi hindi pa kita. Pero hindi porket hindi kita, walang nangyayari sa loob. In fact, let me tell you this. Yung salitang as you wait is actually in the Greek word parang buntis na nag-aantay ng paglabas ng bata. That as you wait, you cannot see what's inside the womb, but you know something is there. And you are expecting, kaya nga tawag natin sa English, I'm expecting. Ibig sabihin, at some point, after 9 months, nag-e-expect ka na yung tiniis mo, yung pinaghirapan mo, yung nagpalaki ng tiyan mo, suddenly, it will come out. And you are expecting sa gagawin ng ating Panginoon. And I believe with all my heart, hindi mo man nakikita ang mga bagay na ginagawa ng Diyos sa'yo. Hawakan mo na yung tiyan mo ngayon, hawakan mo yung tiyan mo ngayon. Sabi mo sa Lord, Lord, I am expecting. Katulad ng buntis, hindi ko nakikita pero alam ko nandito siya. Hindi ko nakikita pero alam ko lalabas na rin po ito. The breakthrough is in my womb. The healing is in my womb. The victory is in my womb. The harvest is in my womb. Kaya mga kapatid, let us shout unto God with a voice of triumph. Kasi alam natin, hindi pa man lumalabas, alam natin that something good is going to happen to us. That when we expect something from the Lord, sabi ng Lord, not yet, it's too early. Huwag mo madaliin. Pero hindi porke sinabi ng Lord na not yet, ay late ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon is always on time. So every time na madidisappoint ka, marami sa atin, pag Monday, disappointed. And then boom, miracle happens. Suddenly, God answers our prayers. Marami sa inyo, for 12 years nag-aantay kayo, Lord, kailan mo kaya kami bibigyan ng anak? Kailan mo kaya kami, boom! Bigla ka mabubuntis. For many years, you've been expecting, Panginoon, 25 years na po ako sa trabaho ko, hindi pa rin po ako napopromote. Every time papasok ka trabaho, disappointed ka, and then boom! Bigla kang gugulatin ng Panginoon. I believe with all my heart, sa 2025, maraming gugulatin ng ating Panginoon. Buntis ka na pala, hindi mo pa alam. Buntis ka na pala, hindi mo pa alam. And I want you mga kapatid to put your faith to the next level and say, Lord, I am expecting.
for all the great things that you have done. I am expecting, kasi alam ko na ikaw ay Diyos na totoo sa iyong mga pangako. Salamat kahit hindi ako karapat-dapat, nilinis mo ang aking mga kasalanan. Salamat kahit hindi ko deserve, ikaw, Panginoon, na nagbigay sa akin ito. Because nothing shall be impossible with our God. How many among you are expecting for something good? Let's give Him some praise.